mga vlogger o vloggers na umaaming sila ay fake news, dapat kasuhan para mawala ang fake news. Hindi po sapat yung nagsore dahil umamin sila. Hindi sapat yung umamin sila dahil inimbestigahan sila. Dapat managot sa batas. Yan po ang importante dyan. Kung gusto natin, mga Pilipino at ng pamahalaang mabawasan o mawala ang fake news. Kasi ganito po yan. Pag hindi po kinasuhan ang mga umaamin at identify na fake news, magpapatuloy po ang paninira ng mga yan at napakalaki ng epekto sa internal, external security ng bansa, sa foreign policy, kasi apektado yung ating pinglalaban sa West Philippine Sea at saka po sa nakaka-epekto ito sa business at turismo. In other words, napakalaki ng epekto sa Pilipinas, sa bansa at sa mga Pilipino ang fake news. Kaya ang akin pong sinasabi at opinyon, paniniwala, dapat kasuhan para madala. At kung hindi madala, ay di tuloy-tuloy na kasuhan. Pag tuloy-tuloy na nagpe-fake news, yun pong tatlo na mga vloggers o vlogger na umamin dun sa Tradcom hearing sa Kongreso na sila'y fake news, yung dalawang babae at saka yung isang lalaki, dapat kasuhan yun. Sapat na yung pag-amin na sila'y fake news dun sa public hearing dahil public hearing yun, nadinig, napanood. Nakita ng buong mundo ang public hearing na yan. Kaya nga nag-iimbestiga ang Kongreso dahil sa di umano'y fake news. Matapos uminit ang investigasyon ng Quadcom sa illegal gambling tulad ng Pogo, illegal na gawain ng mga Chinese national na fake na Pilipino, drugs at iba pa dito sa ating bansa. Na posibleng meron daw po, sabi ni Congressman Barbers, na Pogo money, drug money o kung ano man ang mga fake news at bumabanat sa gobyerno at sa Kongreso. Ngayon, nung magkaroon sila ng sunod-sunod na hearing na hindi pagdalo ng iba, napipilitan ng dumalo kasi makukontempt na sila, ay umaming sila fake news. Ang kanilang information ay daw at saka napanood lang. Nakita lang, kaya ginagawa nilang topic at may halong daw. Hindi sila sigurado. So umamin silang fake news, nagsorry, okay? At sabing hindi nagagawin. So yung pong pagsusori at pag-amin, hindi yan sapat. Kung talagang seryoso ang Philippine government na itigil, bawasan ang fake news. Yung pong pag-amin na ni Pangulong Marcos na siya ay apektado na, personal lang apektado si Pangulong Marcos sa fake news, abay enough na yan para gumalaw ang law enforcement agency. Okay? Police, NBI, isama na natin ang mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan na merong kapabilidad, obligasyon, under the law, na labanan ang fake news. Kung mismong ang Pangulo ay complainant na, kung mismong ang Pangulo ay biktima na, ay di kawawa pa, lalong kawawa ang mamamayang Pilipino. Simpleng mamamayan nagiging biktima. Yung mga followers, subscribers at viewers ng mga vloggers, na yan, na gumagawa ng fake news, yun ang higit na kawawa kasi napapaniwala sila. Nalilin lang sila sa mga fake news for views, subscribers only, or for pera-pera lang. Ganun po ang dating niyan. Kaya again, NBI, PNP, kasuhan na ninyo. Yung na-discovering nag-fake ng statement ni Pangulong Marcos na may iyak-iyak niya sa Cebu, hindi sapat yung pag-amin at paiyak-iyak. Kasuhan yan. Ipakulong kung kailangan. Para hindi pamarisan, para hindi na umulit. Kasi yung mga nagsusuring yan, umaamin sila fake news, palilipasin lang nila yan ng ilang araw, ilang linggo. Fake news na naman ang gagawin. Yung pag-amin, pagsusuri, admission ng maling ginagawa. Kaya bakit niyo susubaybayan? Bakit kayo magiging follower, subscriber ng mga taong yan? Kung yung sila mismo ay umamin nung iniimbestiga at may paiyak-iyak pa. Yung isang lalaki doon, mayabang pa ang dating. Yung pala kasama siya doon sa nag-seminar ng 2 linggo, libre lahat, sponsor ng Chinese government. Kaya pala sila ay bumabatikos pa sa gobyerno na pinaglalaban ng West Philippine Sea
dahil sila pala ay pro-China, dahil sila ay naimbitahan, sila ay nag-seminar. At ano bang seminar? Ano bang malalaman nila doon? Siyempre, yung seminar na yan ay papabor sa kanila. Hindi yan papabor sa Pilipino. Pero mga Filipino vloggers ang nagpunta ron. At sabihin na natin, siguro inalin lang sila o nagpalin lang sila sa paniniwala ng China na kanila ang West Philippine Sea at lahat yan sa South China Sea. Kaya sila ngayon, mula noon, ay patuloy silang bumambatikos pa sa Coast Guard, sa ating gobyerno, at pinagyayabang pa nila na pinagmamalaki pa na parang wala tayong jurisdiction samantalang exclusive economic zone. Yan ang grupong yan. Dapat bantayan yan. Dapat papanagutin yan. Okay? Lahat. Kahit pa yan pro-Marcos, pro-administration o anti-administration, kung gumagawa ng fake news, dapat papanagutin. Okay? Dahil nililin lang ang mga Pilipino. Ginagamit ang social media sa kanilang personal at interest lamang. Ano yun? Sa ibang bansa, hindi po pwede yan. Sa ibang bansa, ang mga fake news, hinuhuli ka agad. Kinakasuhan, hinuhuli ka agad. Dito lang sa atin, naging 2-5 na. Kasi ang malungkot nga, tinatangkilik ng iba. Ginagamit at inaabuso ng mga fake news operation na ito ang kahinaan, kawalan ng kaalaman ng iba na kanilang mga followers, subscriber. Napapaniwala nila yung kanilang mga followers. Pero alam ko, majority ng mga Pilipino, silent majority, Marcos loyalists, Marcos supporters, ang mga mamamayang naniniwala sa batas ay hindi naniniwala sa at kilala nila ang gumagawa ng fake news. So inuulit ko, si Pangulong Marcos ay complainant na. Si Pangulong Marcos ay biktima na. Si Pangulong Marcos ay nag-utos na labanan, palakasin ang kampanyang ito. Kaya ito'y lagi kong tinatalakay kasi tayo, kayo, na mga viewers, followers ng aking mga channel, makakatulong na kayo ng malaki sa simpleng pamamaraan. Huwag niyong tangkilikin ang mga fake news. Huwag niyong panuorin sa inyong mga social media accounts yan pong mga fake news na pinanggagalingan, kung hindi man lahat galing sa mga anti-Marcos o ayaw rumispeto, sinisiraan ang Marcos administration. Mga personal na atake, personal na agenda, yung rule of law ayaw paniwalaan. Ang kanilang paniniwala, yung kanilang kapangyarihan, akala mo naman may kapangyarihan, akala mo naman napakarami nila. 2 taon, magta-3 taon na silang nanggigigil, wala namang nangyayari. Palit ng palit ang kanilang pwersa. Kasi nga, wala sa libro. Hindi naaayon ang karamihan sa kanilang pinaglalaban sa rule of law. Ang kanilang pinaglalaban lang ay galit sila dahil si Duterte ay nakulong. Galit sila dahil nawala ang kapangyarihan ng mga Duterte sa gobyerno. Nag-resign si Sara, nawala na sa gabinete at iba't iba pa. At yung pag-iimbestiga sa korupsyon ng Office of the Vice President, betrayal of public trust, confidential fund, intelligence fund, at marami pang abang problema na nandun naman sa article of impeachment na hindi naman fake news dahil pinanindigan ng Kongreso. Yan ang mga more or less ay mga dahilan. So kayo, tayo, malaki ang may tutulong natin sa gobyerno kung gusto natin tumino, maging matatag ang demokrasya at bansa para sa kabutihan ng kabataang Pilipino. Please like and share ang video ito.